24. Arestado isang lalaki matapos sa manong mamaril ng wild duck o kung tawagin ay dumara sa mismong Candaba Bird Sanctuary sa Pampanga. Todo tanggi ang lalaki kahit pa nakunan siya ng ilang ebidensya. Si GMA News stringer Romel Ramos, Daka Alerto, 24. Arestado ang umano'y professional duck hunter sa Candaba, Pampanga matapos ang maaktuhan umano ng mga pulis na namamaril ng wild duck na tinatawag na dumara. Si Herbert Jacobe, 36 anyos, presidente ng San Ildefonso, Bulacan, ay naharap sa kasong paglabag sa Wildlife Act at illegal possession of firearms matapos mamaril ng mga itik sa mismong Candaba Wild Bird Sanctuary nitong Sabado. Pinagbawal na sa Pampanga ang pagpatay sa dumara na karaniwan nakikisalamuha sa mga migratory birds dahil paunti na rin ng paunti ang lahi nito. Pero ayon sa pulisya, in demand pa rin daw kasi ang dumara. Mas masarap daw ito kumpara sa ordinaryong itik, kaya naman may nangangahas pang pumatay nito. Abot ang ginaman ng suspect sa aligasyon. Mas sabi ko, hindi ako yung pumasok sa property ni Mayor. Iba yung tinuturo nila. Sabi nila, tatlong nakashotgun. Ngunit ayon naman sa nakasaksi, tinatanggol na sir na hindi daw siya, naiimbitahan lang daw siya ron. Hindi, yan sir. Termis yan sir. Sila talagang pabalik-balik. na-recover mula kay Jacobe ang isang shotgun, 11 patay at isang sugatan na dumara, mga plastic duck decoy figurine, dito na may huni ng itig at camouflage na mga damit. Posible siyang mapatawan ng parusang 2 hanggang 4 na taong pagkakabilanggo o multa ng 30,000 piso hanggang 300,000 piso. Ipinalibing ng lokal na pamahalaan ang mga napatay na itik. Because of these birds na napunta sa Candaba, the local and the migratory, nagkaroon kami ng Ibon Ebon Festival, talagang dapat igalan natin. No? Kaya paglilibing talaga, bibigyan din natin ng respeto. Mula sa Pampanga, Romel Ramos, GMA News. Hindi pala lahat ng pulis sa bansa ay may baril. At yun namang mga armado, tila hindi naman daw lahat sanay sa wastong paggamit nito. May nagmungkahi tuloy, bigyan na lang daw mga pulis ng bolo. Nakatutok si Julius Segovia. Philippine National Police na ang nagsabi, sanay na raw silang masisi kapag may palpak na operasyon. Isa sa idinahilan nila, hindi raw lahat ng pulis may baril. 65% pa lang o higit 70,000 sa kabuang 140,000 pulis sa buong bansa ang may sidearm o pistol. Kung may baril man, tila nangangamote naman daw ang ilan sa wasto at responsableng paggamit nito. Yung aming training ammunition na should be given priority. Tapos yung aming skills development na dapat they should be given focus. Hindi dapat kasi pabago-bago yung programa as far as marksmanship is concerned. Isinusulong ngayon ng Deputy Chief for Administration ng PNP ang pagtutok sa training ng mga pulis sa paggamit ng baril. Gaya ng patakaran noon, dapat daw kumpiskahin ang inisyong baril sa pulis na di papasa sa pagsasanay. Pabiro pang mungkahi. If you cannot qualify the basic marksmanship training, kahit pa nung nandun sa academy kami, you're not supposed to have a handgun, di ba? Or a firearm. So ang tinatawag namin dyan kuminsan, bolo man. Kasi wag nang baril ang i-issue sa'yo, kundi itak na lang. Hindi sinagot ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang tungkol sa suwestyong paggamit ng bolo. Pero nanindigan siyang mas paigtingin pa ang training ng mga pulis sa paggamit ng baril. Meron kaming mga drills na ginagawa rito. Pero on the training aspect, kasama ito sa entry course, kasama rin doon sa mga ibang specialization course. Especially kapag ikaw ay maneuver unit. Kailangan meron kang kaalaman, kailangan matrain ka. Wala naman daw kaso kay Chief Inspector June Carillo na 30 taon na sa serbisyo kung anong armas ang ipagagamit sa kanila. Ang importante raw, kahit na walang armas basta ang may trust sa iyo ang community, hindi ka na kailangan pang magkaroon ng armas, So ang kailangan lang naman diyan yung makalapit tayo ang mga mamamayan sa kapulisan na walang takot. Iba-iba naman ang reaksyon ng ilang pulis na nakausap namin. Kung magkakaroon ng hold-upan, kaya ba ng bolo yung katapat na kriminal na may dalang armalite, may dalang M14? Kahit walang baril siguro kung talagang ang isang pulis tamang ginagawa. Ang DILG, aminadong baliwalang skills development kung kulang-kulang ang supply ng armas. Ang dapat daw gawin, punan muna ang kakapusan sa mga baril.
Nasa proseso na ng procurement ng DILG ng karagdagang 35,000 baril. At ba't ho siya may proficiency problems? Kulang ho yung gamit na kanya natatanggap. Kaya imbis sumpunahin namin siya, ibibigay namin yung gamit para ho ma-improve yung kanyang proficiency. Dati na rin ipinanukala ng NOY MMDA Chairman Bayani Fernando ang paggamit ng bolo ng mga MMDA personnel. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, mga magulang ng kambal na magkadikit sa dibdib, humihingi ng tulong. At eroplanong papalipad na sana sa Pangasinan, nakasagi ng tricycle na biglang sumulpot sa runway. Tutukan lahat ng yan dito lang sa Gandingan Awardee ang 24 Oras.